panibagong episode ng Sakay Na, Biyahe Na. Nako ka, Freddy, dumadami na ang ating mga subscribers at followers. Kaya naman, kung hindi ka pa nagsasubscribe, punta na sa ating Facebook page at YouTube channel, PUVMP NCR. Magkita-kita tayo doon. At syempre ka, Freddy, kamusta ka naman ngayong araw na ito? Masayang biyahe, Rose. At masayang biyahe din sa mga masugid na taga-subaybay ng ating programa. Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome sa panibagong episode ng Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Samahan niyo kami sa ating biyahe ngayon. Bago namin ipakilala ang ating mga kabiyahe at ang ating topic sa araw na ito, tayo munang magbalik tanaw sa ating nakaraang biyahe. Tunay nga na kapag ang isang individual ay nangarap, nagsumikap at nagpursigi, ay ang mga pangarap ay abot kamay. Marami man ang pagsubok at hamon sa buhay, ay magpatuloy lang tayo sa paglalakbay hanggang sa marating natin ang tagumpay. Ang mga biyaheng buhay na matagumpay ng ating mga kabiyahe sa last episode 9 ay isa lamang sa mga nakararaming kwento na kapupulutan natin ng ginintoang aral. For more info about episode 9, just click the link below. Ha, Freddy, isa na namang exciting na episode ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At sa tingin ko ay isa din ang episode na ito sa mga paborito mong episode. Tama ka dyan, Rose, dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagbalangkas ng isang cooperative at corporation. At ang mga namumuno dito sa araw na ito ay pag-uusapan din natin ang mga papel na ginagampanan ng mga stakeholders. Atin ding tatalakayin kasama ang ating mga kabiyahe mula sa mga matatag na co-op at corporation ang ilang mga bagay o sangkap upang maging matagumpay at matatag ang isang pampublikong transport organization. Tutulungan nila tayong ipaliwanag based sa kanilang mga karanasan kung paano tayo magtatagumpay sa ganitong uri ng negosyo. Magbabahagi din sila ng mga tips. Kaya kung ako sa inyo, makinig tayong mabuti sa kanila. And of course, let us not forget na ang lahat ng ito ay under sa supervision ng NCR LTFRB led by RD Tamayo and Attorney Sherwin Visconde. At pamunuan ng NCR Transport Consolidated Entities led by none other than my handsome co-host, Ka Freddy, Chairman Freddy Hernandez, Chairperson of Taguig Transport Service Cooperative, and Chairman Misael Melinas, a Chairperson of One Transport Service Cooperative. Partner, ikaw bilang isa sa mga institusyon sa ganitong larangan, ako naman talaga, oo. Seryoso, bilang isa sa tinitingala, gaano kahalaga sa iyo ang mag-set ng standard ng isang maayos at organisadong public transport organization. Nako, Rose, napakahirap talaga. Unang-una yung kailangan law-abiding citizen ka. Bakit? Kasi doon mo ilalagay kung saan tama yung pagpapatakbo ng isang organisasyon. Transparent, lahat doon iseset mo para mapagkatiwalaan ka ng ibang grupo din. Ayun, talaga naman, institusyon ang aking partner. Pero eto na ha, nag-uumpisa pa lang tayo, pero sa sagot pa lang ni Ka Freddy ay parang solve na tayo. Tutuloy pa ba natin to, partner? Sa tawa mo pa lang, I'm sure itutuloy pa rin natin. Manatili po tayong nakasubaybay dahil sa aming pagbabalik ay makakasama na natin ang ating mga kabiyahe upang mas laliman pa ang ating talakayan at dagdagan ang ating kaalaman. Kaya tumutok lang dahil magbabalik pa ang Sakay Na, Biyahe Na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na! Sa JMC tayo!
Welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang unang makikibiyahe sa atin ngayong araw ay si Sir Oscar Marban, ang treasurer at representative ng Makabayan DST led by Chairman Abraham Ariel. Masayang biyahe po, Sir Oscar. Welcome sa programang Sakay Na, Biyahe Na. Masayang biyahe din ka, Freddy at Miss Rose. Chairman, bati po muna kayo sa ating mga viewers. Masayang biyahe po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Sakay Na, Biyahe Na sa YouTube at sa Facebook. Sir Oscar, unang katanungan, paano binubuo ang isang co-op o corporation? May proseso po ang pagbuo ng co-op at corporation. Una ay kailangan magtungo sa tanggapan ng CDA at alamin ang mga requirements. Bumuo ng isang core group. Ang core group ang magsasagawa ng pag-aaral at pagplano kung paano bumubuo ang co-op corporation. Tagawa ng pre-membership seminar upang ipaliwanag ang layunin at impormasyon tungkol sa nais tahakin ng co-op corporation. Ito ay upang makahikayat ng iba pang interesado at nais makibahagi sa co-op corporation. Pagkatapos ng seminar ay kailangan mag-meeting ang core group kasama ang mga bagong kasapi. Doon ay pipili sila ng mga officers na kailangan ang mga official ang mag-aasikaso ng mga papers o requirements alinsunod sa panuntunan ng CDA upang maging legal ang co-op corporation. Irerehistro ang co-op sa CDA, Cooperative Development Authority. Magbabayad sila ng kaukulang halaga. Pagkatapos masuri ng CDA ang mga requirements ay mag-i-issue ang CDA ng certificate na nagpapatunay na legal ang inyong co-op. Sino-sino po ang bumubuo ng isang cooperative or corporation? Ang isang co-op corporation ay binubuo ng mga individual or stockholder. Nagsama-sama tungo sa iisang layunin. Sinisikap nilang tugunan ang pangangailangan ng community. Layunin din nilang mapaunlad ang buhay ng bawat members. Okay. Sino-sino po ang pwedeng maging stakeholder? Kahit sinong individual na may kakayahang pinansyal at naunawaan ang layunin ng grupo at willing makibahagi sa nais tahakin ng co-op corporation ay pwedeng maging stockholder. Para mas malinaw, Chairman, ano ang papel o responsibilidad na ginagampanan ng isang stakeholder? Ang mga stockholder ang namamahala ng co-op corporation sa kanilang nakasalalay ang kahihinatnan ng co-op corporation. Sinisiguro nila na matutugunan ang primary layunin ng grupo at kung bakit ito binubuo. Sinisiguro din nila ang kapakanan ng lahat ng members ng co-op corporation. Bakit po sa tingin nyo kailangan ang responsible stakeholders sa isang co-op o corporation? Ang isang grupo ay nangangailangan ng mga responsable na members. Kapag nakita ng mga tao at mga ibang organisasyon na mga responsable ang namumuno sa isang co-op corporation ay makakahikayat pa sila ng mas maraming investors. Hindi lang yun, mas titibay din ang tiwala at mas tatatag ang co-op corporation. Paano kayo nakibahagi sa programa ng ating gobyerno o paano kayo naging bahagi ng PUVMP? Sumusunod po kami sa mga prosesong ibinaba ng gobyerno at ipinasa ang mga dokumento. Magpahanggang ngayon ay patuloy kaming sumusunod sa mga mandato upang maisaayos ang lagay ng sektor ng transportasyon. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga mananakay at transport group? Sa ating pong mga minamahal na mananakay, suportahan po natin ang makabagong transportasyon. Ito po ay mas ligtas, mas komportable at mas malinis ang binubugang usok. Sa transport group naman, magtulong-tulong po tayo na bumuo ng mas maayos na sistemang pangtrapiko sa pamamagitan ng pagsuporta sa programa ng gobyernong PUVMP. Maraming salamat po, Sir Oscar, sa inyong pakikibiyahe sa amin. Maraming salamat din, Miss Rose at Capridi.
Again mga kabiyahe, Sir Oscar Marban, Treasurer and Representative of Makabayan, DSCC. Ang susunod nating makakabiyahe ay walang iba kundi ang President ng DCM Transport Corporation. Let's all welcome President Gina De La Cruz. Masayang biyahe po, President Gina. Welcome po sa Sakay Na, Biyahe Na. Hey everyone! Masayang biyahe din Ma'am Rose at Ka Freddy. Salamat sa Sakay Na, Biyahe Na for inviting me here. President Gina, pwedeng bumati muna kayo sa mga viewers din natin. Pinabati ko ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, lalong-lalo na ang mga magigiting na driver at PAW and of course, ang pamunuan ng NCR Transport Consolidated Entities at ang Office of NCR LTFRB na pinamumunuan ni Regional Director Zona Rosette Tamayo. Masayang biyahe po sa inyong lahat. President Gina, kailan at paano po kayo naging bahagi ng DCM Transport Corporation? Ang DCM Transport ay nabuo noong 2018, but we started as single jeepney operator since 2005. Our patience and hard work paid off after 10 years that increased our 1 unit of TPUJ to 10, 15, 20 units by year 2017. Bilang single operator, me and my husband experienced challenges in our lives. Away bate, sigaw dito, sigaw doon. Dahil sa mga pasaway na driver at konduktor, lalong-lalo na pag may mga road accident na hindi inaasahan. Pag tumunog nga ang cellphone ko sa gabi, iniisip ko kung sasagutin ko o hindi dahil maaaring taga-traffic bureau, police, sira ng sasakyan. Pero ang lahat ng sakripisyo ay nalagpasan namin in God's grace and mercy. Another challenges ay yung lumabas ang Omnibus Franchising Guidelines na kailangan mag-modernize. Siyempre, kabado dahil iniisip namin na malaking utangin para matugunan ang programa ng gobyerno. Ma'am Gina, ang stakeholder ay nahahati sa dalawang grupo, external at internal. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? To answer your question, Ma'am Rose, ang internal stakeholder ay ang mga merong direct relation sa co-op or korporasyon. Sila ang mga direktang maapektuhan sa downfall ng co-op o korporasyon at ang kauna-unahang makikinabang sa success ng co-op o korporasyon. Ang external stakeholders naman po ay ang mga tao or organization or a company na hindi direktang nagtatrabaho sa co-op o korporasyon. Ibig sabihin, hindi sila nakikialam sa operation ng co-op or korporasyon, pero nakikinabang din sila sa pag-unlad ng co-op o korporasyon at naaapektuhan sa failure ng co-op o korporasyon. Ano ang primary role ng external at ano naman ang sa internal? Ang primary role ng internal ay katulad ng nabanggit ko kanina, Ma'am Rose Ka Freddy. Sila ang may direct involvement sa co-op o korporasyon. Sila ay parte ng decision-making na magdadala sa co-op or korporasyon sa tagumpay. Sa pamamagitan ng pagbabahagi nila ng kanilang skills, knowledge, and experience upang makasiguro na ang tatahaking landas ng organisasyon ay patungo sa pag-unlad. Ang major role naman ng external ay ang mag-invest or mag-disinvest. They have an interest in the organization but have no direct influence on its decision. Pero maaari silang makinabang at maapektuhan sa mga desisyon na ginagawa ng mga internal stakeholders. Maraming salamat, President Gina. Pero sino-sino ang pwedeng maging member ng external group at member ng internal group? Ma'am Rose, ang internal stakeholders ay kinabibilangan ng mga employees, managers, board members, investors, owners, at ang external stakeholders naman po ay kinabibilangan ng mga suppliers, government agencies, creditors, customers, passengers, at ang lahat ng ito ay may mga specific functions and contributions sa pag-unlad ng isang co-op o korporasyon. May mga specific po bang katangian upang ikaw ay mapabilang sa internal at or external? Ano-ano po ang mga ito? Sa external stakeholder ay wala naman as long as knowledgeable ka sa sasalihan mong organisasyon at ma-monitor mo ito ng maayos.
It is different, however, in the case of internal stakeholders. Kasi nga, sila yung may direktang may pakialam sa co-op o korporasyon. Kaya sa bawat kinabibilangan nilang departamento ay may kaakibat na expertise or experience na angkop upang mag-function ng maayos ang co-op or korporasyon. Let's say, for example, yung manager. Ang manager ay dapat magaling ang management skills. Yung mga board members, sa kanila mostly manggagaling ang mga major decisions. So, kinakailangan magaling ang kanilang analysis at malawak ang kanilang pangunawa. Okay, mahirap pala pag nasa corporation, partner, ang daming mga ginagawa. Dagdag pong tanong, ma'am, bakit mahalaga na ma-manage ang mga stakeholder? Just like other business, it is vital that we manage the source or the backbone of the organization. Alam mo, ang katawan natin ay hindi makakagalaw ng maayos pag may problema or hindi maayos ang ating backbone. In our case, ang mga stakeholders ang backbone ng co-op o korporasyon. Without them, ay wala din kami. Kaya napakahalagang meron itong kaayusan at napakahalagang merong magaling na manager. Yun, parang may kanya-kanyang pananaw kaya pumapasok sa isang corporation. Correct. Ang pag-manage ba ng mga stakeholders ay isang skill or pwede itong matutunan? Ang sagot ko dyan, Ma'am Rose, ay parehong oo. Pwede itong skills at pwede din itong matutunan. Kung ang direksyon na gustong patunguhan ng isang organisasyon ay patungo sa tagumpay, kinakailangan na lahat ng epektibong paraan ay dapat gawin. In the case ng may skill sa pagmamanage, kailangan mag-attend ng seminar, magbasa ng mga libro that would help enhance the knowledge and expertise. Makakatulong din ng manghingi ng advice or solicit ng consultation. Ang madalas nga natin sabihin ay learning is a process. Hindi dahil may skills ay sapat na yon. Sa panahon ngayon ay mahalaga na din ang mag-adapt sa innovation. Ang bottom line naman ng lahat ng yan ay maging maunlad na co-op o korporasyon. Ma'am, last na question, ano? Nang ilunsad ng gobyerno ang PUBMP, paano nakibahagi ang inyong grupo na DCM Transport Corporation? Nabigla kami nung una, pero later on, naunawaan namin ang gobyerno at ang napakaganda nitong layunin. Sa ngayon, meron na kaming 15 modern units na hinati namin sa 2 rota. Ang rota namin ay parang Marikina, Cubao, Stop and Shop and SSS Village, Marikina, Cubao, Stop and Shop. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga mananakay at sa ating mga transport groups? Sa ating pong mga mananakay, hinihikayat ko po kayo na suportahan o tangkilikin ang PUVMP. Ito po ay proyekto ng gobyerno, hindi lang para sa mga transport groups. Kayo po at ang future generation ay inisip din po ng gobyerno, kaya ito po ay para sa ating lahat. Sa mga transport groups naman na hindi pa nakikibahagi sa PUVMP, inaanyayahan ko po kayo na makiisa at sumama sa pag-unlad ng transportasyon. Sa mga nakibahagi na sa PUVMP, pagbutihin po natin ang ating pamamalakad at serbisyo sa ating mananakay dahil sa kanila po nakasalalay ang ating hanap buhay. Alright, maraming salamat po President Gina sa inyong pakikibiyahe sa amin. Maraming salamat din sa sakay na, biyahe na, and of course sa inyong dalawa, Ma'am Rose, Ka Freddy. Sana ay magpatuloy ang programang ito upang mas marami pa ang maabot ng impormasyon tungkol sa PUVMP program. Again mga kabiyahe, President Gina de la Cruz of DCM Transport Corporation. Another guest na makikibiyahe sa atin ay si Chairman Virgilio Buwan, Chairperson of the New Santa Quiteria Transport Co-op. Masayang biyahe po, Chairman Virgilio! Masayang biyahe din, Rose, Kapredi, sa programang Sakay Na, Biyahe Na. At Chairman, bumati din po kayo sa ating mga viewers. Binabati ko po ang lahat mga tagapanood, lalong-lalo na sa The New Santa Quiteria Transport Cooperative at sa aking asawa, mga anak at sa mga kasama kong driver at Pau. Salamat. Chairman, bakit po kayo sumali sa The New Santa Quiteria Transport Cooperative? Sumali ako sa kooperatiba dahil
hinikayat ako ng aming general manager dahil sa maganda at magiging maayos, siguradong lalago ang kooperatiba dahil sa tulong ng PUBMP. Alright, Chairman, kailan naman po kayo nag-umpisang manungkulan as chairperson? Nanungkulan ako noong taong 2022 ng Abril. Sa inyong pananaw, bakit kailangan ng co-op or corporation ang isang stakeholder manager? Dahil ang manager ang siyang magmamanage sa kabuuan ng kooperatiba at siya yung nararapat talaga magpatakbo sa lahat ng alam niya kasi ang lahat ng mga daloy ng mga pagpapalakad sa kooperatiba. Okay, very good, Chairman. Ano-ano po ang mahalagang katangian ng isang stakeholder manager? Unang-una, kailangan dyan yung pagkakatiwalaan siya. Yes. At lalong-lalo na yung walang bahid na magiging maano sa pananalapi. Yung mapusok, yung sakim sa pananalapi. Kaya hindi niya dapat isipin yun. Kailangan talaga, tiwala talaga. At kami naman ay nagtitiwala sa kanya. Tama ka dyan, Chairman. Pero paano po pinipili o sino po ang pumipili ng isang stakeholder manager? Ang board of directors ang pipili dyan. Dadaanin sa pagboto. Pero inaalam mo na ang lahat ng kanyang katangian na kwalifikasyon. Kung siya'y nararapat, karapat dapat na mapili bilang isang general manager. Okay, Chairman, bakit mahalaga sa totoo ang pagkakaroon ng matibay na tiwala sa mga stakeholder, ang stakeholder manager? Unang-una dahil kailangan niya na makuha niya ang tiwala ng lahat ng mga kasapi, miyembro na talagang dapat ako ay pagkatiwalaan ninyo na bilang isang stakeholder manager, wala akong masamang intensyon na aking gagawin. Pero Chairman, paano makukuha ng stakeholder manager ang tiwala ng mga stakeholders? Unang-una, yung sa kanyang mga ipapangako na dapat kanyang matupad. Yes. At lalo yung mga hinaing dapat niya ay pagbigyan na tugunan. At pakinggan yung mga problema ng mga darating na mga problema sa kooperatiba na kaya niyang solusyonan. Tapos kailangan hindi bias. Opo, tama yun. Yes. Wala siyang dapat panigan. Yes, kung ano yung pinangako, dapat sundin. Sundin. Okay, good. Bakit mahalaga ang pagtupad sa mga pangako na naipangako sa mga stakeholder? Gaya ng nauna kong sinabi kanina, na dapat talagang tuparin niya ang kanyang mga pangako dahil yan ang hinihintay ng mga stakeholders na Yung tiwala. tiwala. Niya. Makuha. Yun talaga, tiwala. Importante yan, Chairman. Pero Chairman, paano nakibahagi ang The New Santa Quiteria Transport Co-op sa programa ng ating gobyerno or paano kayo naging bahagi ng PUVMP? Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating gobyerno dahil sa kanilang proyekto na ito ng modernization. Sumama kami dahil naniniwala kami sa ikaganda, ikaunlad ng ating mga makabagong transportasyon. Dahil ito'y para lang hindi sa atin lahat, kundi pati sa mga mananakay na magiging seguridad at magiging komportable sa pagsakay. Okay, Chairman, napakagandang sagot. Ngayon naman po, dumako na tayo sa mensahe nyo naman. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga mananakay at transport group? Sa ating mga mananakay, sa ating mga nanonood ngayon, ako'y nagpapasalamat sa inyo. At ang aking mensahe ay huwag kayong matakot na sumakay sa ating modernisasyon na ating mga sasakyan. Ito'y isang maganda at ligtas. Lahat, seguridad na may mga CCTV yan. At maayos ang mga driver at mga PAW o konduktor na tinatawag natin. Kaya hinihikayat ko kayo, sumakay, sumama sa aming mga sasakyan at mararanasan ninyo ang ginhawa na wala sa ating mga lumad. Sa ating mga hindi pa sumasali na mga transportasyon, inaanyayahan ko ang mga chairman, presidente na kayo'y sumali sa proyekto ng gobyerno sa PUBMP na ito'y talagang sadya talagang maganda at ikatutuwa ng lahat, lalong-lalo na sa ating mga mananakay. Hinihikayat ko kayo na sumali
Salamat. Alright, maraming salamat po Sir Virgilio sa masayang pakikibiyahe nyo sa amin ngayong araw. Maraming salamat po. Maraming salamat, Rose, Kapredi, sa inyong itong programa na Sakay na, Biyahe na. Okay? Again, Chairman Virgilio Buwan, Chairperson of the New Santa Quiteria Transport Co-op, maraming salamat po. Tatlo na sa ating mga kabiyahe ang nagbahagi ng kanilang mga kaalaman. Ano naman kaya ang ibabahagi sa atin ng iba pa nating mga guests? Sama-sama nating alamin sa pagbabalik ng Sakay na, Biyahe na! Talakayan tungo sa mga bagong transportasyon. Welcome muli sa Sakay na, Biyahe na. Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang susunod nating kabiyahe ay si Sir Mauro Batang Calderon, Treasurer of Jeepney Ride Dagat-Dagatan Navotas Transport Co-op, led by Chairperson Telemaco Hilbuena Jr. May biyahe siya sa atin through Zoom. Masayang biyahe po Sir Mauro, welcome sa Sakay na, Biyahe na. Masayang biyahe po, Ma'am Rose at Kapredi. Isa pong malaking karangalan na maging bahagi po ako ng episode na ito po. Sir Mauro, paano kayo naging bahagi ng Jeepney Ride Dagat-Dagatan Navotas Transport Co-op? Kami po nung araw ay isang asosasyon na ang pangalan po ay Lamor de Joda, samahan po ng driver at operator. Dahil po sa panawagan po ng gobyerno ay bumuo kami ng isang kooperatiba na ang pangalan po ay Jeepney Ride Dagat-Dagatan Navotas Transport Cooperative. Kami po ay ipinatawag ni President Telemaco Hilbuena at kami ay nagpulong upang magbuo ng isang kooperatiba at para masuportahan po ang PUB Modernization Program. Ano po para sa inyo ang stakeholder support? Sa aming stakeholder support ay nagbibigay po kami ng annual dividend sa aming mga miyembro at sa aming lahat mo ng miyembro namin para mabigyan sila ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, na yun ay galing sa kita ng kooperatiba namin at saka 13th monthly pay. Kami po bilang miyembro ng kooperatiba po ay nagtutulong-tulong para umunlad itong co-op namin at para sa igaganda ng bawat miyembro namin. Okay, follow up to dun sa stakeholder support sir. Gaano kahalaga 'yun na merong stakeholder support? Mahalaga po ang stakeholder support dahil ang mga investor, kung wala sila, hindi po tatakbo itong kooperatiba. Napakahalaga po ng investor para madali po lumago yung aming kooperatiba. Nanghihikayat po kami ng mga ibang member para maragdagan yung aming pondo para tumatag itong kooperatiba namin. How to build stakeholder support? May pagkakaisa ng aming grupo. Kaunawaan po at transparent po sa lahat ng mga transaksyon. Nakikita nila ang mga bawat transaksyon para hindi po sila magduda para umunlad kooperatiba. Higit sa lahat, kailangan po may pagtitiwala sa bawat isa para po maganda po ang samahan natin sa isang kooperatiba. Okay. Paano nakibahagi ang Jeepney Ride Dagat-Dagatan Navotas Transport Co-op sa programa ng ating gobyerno o paano kayo naging bahagi ng PUVMP? Kami po ay dating asosasyon. Pangalan po ay Lamor de Joda. Samahan po ito ng driver at operator ng jeepney. Dahil po sa panawagan ng ating gobyerno na tayo ay mag-modernize, kami po ay nagbuo ng isang kooperatiba, pangalan po ay Jeepney Ride Dagat-Dagatan Navotas Transport Cooperative. Kami ay pinatawag ni President Telemaco Hilbuena upang magpulong, upang magbuo ng isang kooperatiba at para masuportahan ang PUB Modernization Program. Ano po ang mensahe niyo sa mga transport groups natin at mga commuters? Sir, suportahan po natin ang modernization program ng gobyerno dahil sila ay safe at convenience doon. Maraming salamat po sa mga transport group na sumuporta dito sa programa ng gobyernong ito, sa PUB Modernization Program. Maraming salamat Sir Mauro sa masaya at informative na pakikibiyahe ngayong araw. Maraming salamat po
Ma'am Rose at Kaprede, at salamat din po sa programang Sakay Na, Biyahe Na. Salamat din po sa LTFRB NCR sa pamunuan ni RD, Attorney Sona Tamayo at Attorney Sherwin Visconde. Gayon din po ang pamunuan ng NCR Transport Consolidated Entities. There you have it, Sir Mauro Batang Calderon, Treasurer of Jeepney Ride Dagat-Dagatan Navotas Transport Co-op. At ang huling makikibiyahe sa atin today ay walang iba kundi ang chairperson ng Central Transport Cooperative. Makikibiyahe siya sa atin through Zoom. Let's all welcome Chairman Edwin Bermeo. Masayang biyahe po, Chairman Edwin. Welcome po sa Sakay Na, Biyahe Na. Masaya din, Miss Rose, sa Kakapredi kapag imbita sa akin dito sa Sakay Na, Biyahe Na. Chairman Edwin, paano po kayo naging bahagi ng inyong transport group? Dati po akong jeepney driver. Siyempre may asosyon kami. Official na po ako doon nung panahon ng 90s. Pero po kami samahan. Ito po yung biyaheng Cubao de Soria. Naging presidente po ako nung sama na yun, asosasyon. Okay, Chairman, follow-up question. Gaano na po kayo katagal na member ng inyong transport group? Sa transport po namin dito sa kooperatiba, since 2016, tapos na-register kami noong 2018, hanggang sa ngayon ako pa rin yung chairman. Siguro mga 5 years na kami, 7 years na dito sa transport. Chairman, ano po ang stakeholder consultation at sa palagay nyo, bakit ito mahalaga? Ay, napakahalaga po ng stakeholder consultation kasi doon po namin malalaman at nakakatulong po yun para manami yung mga problema ng transport at mapaunlad din namin ang aming transport, yung grupo namin, kasi kung wala kaming stakeholder consultation, hindi natin malalaman yung mga problema. Lalo na dito sa top namin, na napakalaki ng problema nung wala pa kaming alam doon sa group, sa transport group na to. Pero ngayon, nung karoon kami ng mga stakeholder consultation, doon po namin nalaman na halaga ng consultation na to kasi para mapaunlad yung aming mga ginagawa. Pag mayroong consultation, doon malaman yung mga problema. Hindi lang yung sa transport, pati na yung mga ibang stakeholders. Nalalaman namin na makakatulong pala sila sa amin at makakuha kami ng mga ideya sa kanila. Okay, Chairman, what are the benefits of early stakeholder consultation at bakit ito kailangan? Ay, wala po sinabi ko nga kanina, napakahalaga po nung maaga kayo para at least alam natin yung mga gagawin para maiunlad natin yung ating co-op. Tsaka kasi nung una, nung wala ka pang alam sa transport group na ito, napakahirap pala kung consultation sa mga stakeholders. Kaya kung maaga ka, makapaglatag ng yung mga problema at malalaman mo rin yung mga gagawin. Kasulong ang mga stakeholders na ito. Gaano kahalaga ang opinion ng mga stakeholder when preparing a business plan? Napakahalaga po kasi unang-una nung bago lang kami, wala kaming alam dun sa tinatawag ng mga plano, mga business plans. Pero ngayon po nalalaman na namin din sa pag-ugnayan namin sa kanila, lalo na sa mga LTO, CDA, lahat po ng mga stakeholders ng gobyerno na nakikita po namin. Malaki ang tulong nila sa amin. Bakit mahalaga na kumonsulta ang mga stakeholders when developing, implementing, and monitoring a sustainability policy? Napakahalaga nun kasi unang-una, doon kami kumukuha ng mga ideya sa mga stakeholders. Saka doon namin nakikita kung paano namin tuloy-tuloy na gagawin yung mga ideya nila para makatulong sa amin. Sa pauling tanong, paano nakibahagi ang inyong grupo sa programa ng gobyerno na PUBMP? Ito po sa pamamagitan ng PUBMP, kami po sa grupo namin Central Transport, consolidate kami. Yung COP namin po, i-consolidate namin yung ating mga miyembro, yung mga franchise nila. Kaya ngayon nakakonsolidate na kami. Napakalaking tulong sa amin ng PUBMP na yan. At nakita po namin na sana tuloy-tuloy na yung aming pag-unlad dito sa PUBMP na to. Chairman, ano po ang mensahe nyo sa ating mga transport groups at pati na din sa ating mga mananakay? Ang mensahe ko po dun sa ating mga transport group, sana tulungan din natin yung mga maliliit na transport group at mabigay yung mga kaalaman nila para sa aming mga maliliit na transport group at tulungan din kami kung paano namin nagpaunlad pa yung transport group namin. Sa mga hindi pa sumasama sa PUBMP, sumama na kayo kasi sa ngayon, napakaganda po ng programa ng gobyerno natin, yung PUBMP. Kaya sumama na po tayo sa mga consolidated groups. Kaya yung mga hindi pa nagko-consolidate yan, pagkakataon nyo na to para makakonsolidate yung itong mga unit. Sayang po ang ating mga
franchise, kundi natin po i-consolidate yan. Tapos sa mga malalaki naman, ang masasabi ko lang dyan, tangkilikin po natin yung PUBMP at saka yung mga modern units ngayon kasi ganda po ng programa ng gobyerno para sa PUBMP. Bagkus, ang sinasabi lang po namin dito, tulungan kami mga maliliit para yung mga mananakay natin magbigyan ng magandang mga sasakyan at ipagpatuloy po natin yung ating pagtulong sa ating mga maliliit na operator at mga driver. Maraming salamat po, Chairman Edwin, sa inyong pakikibiyahe sa amin. Maraming salamat po dito sa Sakay na Biyahe Na, Team Miss Rose at saka Team Capredi at saka po dito sa aming mga kasamahan sa transport group, lalo na yung mga opisyalis ko rin sa Central Transport Cooperative, yung mga board of directors namin. Papasalamat po ako hanggang ngayon nandito pa rin kami. Pero lalo na po kay RD Tamayo, buong puso pong sumusuporta sa amin at sa mga iba pang grupo na mga pamunuan ng NCR Transport Consolidated Group. Maraming salamat po. Again, Chairman Edwin Bermeo of Central Transport Cooperative. And there you have it, mga kabiyahe, ang 5 sa ating mga guests for today. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang Sakay Na, Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ka-Freddy, napaka-informative ng topic natin today. Alam mo yon, hindi lang pala ganun-ganun lang ang pagbuo ng isang transport group. Madami pala talagang mga bagay-bagay na dapat na isaalang-alang. Alam mo, Rose, buo na yung aming transport group na masasabi kong isa kami sa mga successful na tumugon sa panawagan ng ating gobyerno na mag-modernize. Pero masasabi kong nasa learning process pa din kami until now. Ganon kalalim ang scope ng PUBMP. Again, salamat sa pamunuan ng LTFRB, pamunuan ng DOTR, pamunuan ng OTC, sa tulong at sa pagtitiyaga sa amin. At sa lahat ng tumulong at tumutulong pa sa amin, maraming salamat po. Ganun pala talaga kalawak ang scope ng PUVMP, and in fairness ha, ang gagaling ng ating mga kabiyahe today. Again, salamat po for sharing with us at sana po ay marami din kayong natutunan at ang ating mga viewers, especially ang ating mga public transport groups. Again po, in behalf of NCR Transport Consolidated Entities, kami po ay nananawagan sa mga kasamahan namin sa sektor ng public transportation na hindi pa po nakikibahagi o hesitant pa na makibahagi. Kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa programa ng gobyerno na PUB Modernization. Hindi lang po buhay nyo at buhay ng inyong pamilya ang mapapabuti. Mapapabuti din nyo po ang serbisyo na maihahatid natin sa ating mga mahal na mananakay. Kung kailangan nyo po ng coaching kung papaano po magsisimula, ay karangalan po sa amin ang tumulong. Mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel. Ang LTFRB, DOTR, OTC at ang aming grupo ay very willing to help and guide you. Sa pagtatapos po ng ating biyahe ngayong araw, ay hihiramin ko ang katagang no man is an island. Kailangan po natin ang isa't isa, lalo na sa pagsulong tungo sa mas maayos at progresibong bukas. Sama-sama po nating harapin ang kinabukasan ng may bukas na isipan at positibong pananaw. Sakay na sa biyahe tungo sa pagbabago. For more information about PUBMP, just search PUBMP TV NCR sa Facebook page at YouTube channel. Para sa susunod na biyahe, Tara na! Tara na! Tara na! Tara na, sakay na!
panahon, makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon. Papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon, komportableng bumiyahe sa bawat pagkakataon. Ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno, kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho. Kaya halika na't sakay na tayo mga tropa, dito'y walang maiiwan, lahat tayo sama-sama. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara sakay na, may libreng wifi tayo dito. At kung walang kasyat, nakalimutan ba ang wallet nyo? Cashless payment na kaya walang problema. Ano ba ang hinihintay? Tara't subukan nang ikaw ay makasakay sa transportasyong moderno. May CCTV kaya siguradong kaligtasan mo. Walang hassle dahil lang upuan ay di masikip. Air conditioner, swabe kahit na maidlip. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. Ang LTFRB po ay naglunsad ng makabagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at libreng wifi. Sinisigurado nito na may hitid tayo ng ligtas sa ating destinasyon.